Nakasunog din sa Caloocan kanina madaling araw at nahirapan pong makapasok sa lugar ang mga bumbero dahil sa double parking at sa mga salasalabat na kable ng kuryente. May unang balita live si James Agustin. James! Gan, good morning. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection yung naging sanhi ng apoy na sumiklab sa isang residential area. Dito po yan sa bagong baryo sa Caloocan. 3 pamilya ayaw nawalan ng tirahan. Ginising na naglalagablab na apoy ang mga residente ng Barangay 148 Bagong Baryo, Caloocan. Pasado alas 3 sa madaling araw. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ng unang alarma. Nasa 8 fire truck ang rumisponde bukod pa sa mga fire volunteer. Ang pamilya Ramo walang naisalba ni isang gamit. Laking pasasalamat pa rin ng 4 na magkakapatid at kanilang padre de pamilya na ligtas silang nakalabas. Kasama rin nilang lumikas ang alagang aso. Nakita ko na lang po na umaapoy po yung sa may taas po namin. Tapos ginising ko po yung tatay ko, yung kapatid ko po. Sa baba niya po yun eh. Muntik na po siya eh. Kung hindi po ako nagising, baka po inabot po yung kapatid ko. Nadamay naman ang bahay na tinutuluyan ni Edgar. Tupok na tupok ito maging ang kanyang sari-sari store sa unang palapag. Sumilab na yung apoy na. Hindi ko na nakuha yung mga gamit namin sa taas. Sa mga cellphone namin, hindi nakuha lahat. Kasi doon sa kabilaan na eh. Binasa ko yung sa pintuan para mabuhusan ng tubig. Hindi talaga hindi madala. Ayon sa BFP, nasunog ang 2 bahay. Apektado ang 3 pamilya. Nagsimula yung sunog apparently doon sa likod. So composed of light materials po siya. So kahoy, yan, plywood. So yung cause po ng sunog is until now is under investigation pa rin po. Double parking, yan po yung number 1 na struggles natin na mga bombero. Yan, salasalabat na wire kung napapansin niyo po sa likod. So yan, tapos masikip or skinita. Naapula ang sunog bandang alas 4 ng umaga. Nananawagan naman ng tulong ang mga pamilyang naapektuhan. Sana may pusong tumutulong namin dito sa bahay namin lang. Yun lang nakaano namin. Hindi ko po alam paano po yung sa school po namin. Saan po kami titira ngayon. Isang pirasong tsinelas lang po meron kami. Tulungan niyo po kami. Pangpasimula lang po. Samantala, inaalam pa ng BFP yung kabuuang halaga ng pinsala sa ari-arian at yung mga naapektuhang pamilya naman ay pansamantalang tutuloy sa Barangay Hall. Yan muna unang balita mula rito sa Caloocan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.